May mga taong ayaw umamin ng mali, kahit malinaw na mali naman sila. Hindi dahil hindi nila alam na mali sila, kundi dahil mas mahalaga sa kanila ang pride kaysa sa ayos ng relasyon. Kung may ganitong tao sa buhay mo, kailangan mong malaman kung paano ka kikilos. Number 1, huwag mo siyang kontrahin, pero i-frame mo. Kapag kaharap mo ang taong sobrang ma-pride, ang direktang pagkontra mo sa kanya ang pinakamabilis na paraan para magsara ang utak niya. Kahit gaano ka pa katama, the moment na maramdaman niyang hinahamon mo ang ego niya, tapos na ang usapan. Hindi na niya pinapakinggan ang punto mo. Pinoprotektahan na lang niya ang sarili niya. Kaya imbis na kontrahin mo siya, i-frame mo ang usapan. Pero teka, ano ba ang framing? Ibig sabihin nito, hindi mo binabago ang facts, ang katotohanan. Binabago mo ang anggulo. Hindi mo sinasabing mali siya. Pinaparamdam mo na siya mismo ang nakaka-discover ng limitasyon ng ideya niya. At psychologically, mas tinatanggap ng tao ang ideya kapag pakiramdam niya galing sa kanya. Halimbawa, imbis na sabihin mong, hindi tama yan, mali ang desisyon mo, mali ang ginawa mo, mas epektibo kung ito ang sabihin mo. Gets ko kung bakit mo naisip yan. Actually, yun din ang unang pumasok sa isip ko. Ang napansin ko lang, nung sinubukan ko siya sa ganitong sitwasyon, ito yung naging resulta. Napansin mo ba ang pagkakaiba? Hindi mo kinontra, hindi mo siya inatake, pero unti-unti mong nilalapag ang realidad. At ang ego niya, hindi alert mode, hindi defensive, nakikinig lang siya. Ang ma-pride na tao, ayaw niyang mapatunayang mali siya, pero gusto niyang mapatunayan na matalino siya. Kaya gamitin mo ang tactic na yan. Bigyan mo siya ng pakiramdam na part siya ng analysis, hindi target ng correction. Pwede mong sabihin, curious lang ako, what do you think would happen kung ganito ang mangyari? Or, interesting to, kasi base sa nakita ko, parang may pattern na ganito. Hindi ka nagtuturo, nag-i-invite ka ng ideya niya. At kapag nag-i-invite ka, bumababa ang pader niya. May isa pang powerful na framing technique. Ito'y tinatawag na result-based framing. Hindi mo pinag-uusapan kung sino ang tama o mali. Pinag-uusapan mo kung ano ang gumagana. Instead of saying, wrong approach yan, ito dapat ang subukan mo. Ang tanong lang siguro, makukuha ba natin ang resulta kung gagawin natin to? O diba? Biglang hindi ego ang usapan. Outcome na. At ito ang sekreto. Kapag hinayaan mong siya ang mag-i-explain, mag-defend, mag-justify, madalas siya mismo ang makakahalata ng butas. Hindi dahil itinuro mo, kundi dahil binibigyan mo siya ng space para makita niya ang kamalian niya. Framing is quiet power. Hindi ito dramatic, hindi ito maingay, pero sobrang effective. At kapag nasanay kang mag-frame, imbis na kumontra, mapapansin mo to, hindi ka na-stressed. Hindi ka na napupunta sa pointless arguments. At mas madalas, ikaw pa ang nagmumukhang mas kalmado, mas mature, at mas in control. Hindi dahil nanalo ka sa debate, kundi dahil hindi ka na pumasok sa laban na pwede kang matalo. Number 2, gamitin mo ang social mirror. Karamihan sa ma-pride na tao, walang self-awareness sa impact ng ugali nila. Hindi nila nakikita kung gaano sila ka-dismissive, kung gaano sila ka-condescending o ka-control freak, kasi sanay silang sila ang masusunod. At dahil bihira silang sinasalamin ng tao sa paligid nila, tuloy-tuloy lang ang kanilang ugali. Dito pumapasok ang social mirror. Hindi mo siya sinasaway, hindi mo siya kino-call out, ipinapakita mo lang sa kanya ang sarili niya sa pamamagitan ng sarili mo. Halimbawa, lagi kanyang ini-interrupt kapag nagsasalita ka. Normally, sasabihin mo, pwede bang patapusin mo muna ako? That's direct. That's confrontation. Tumataas agad ang ego. Pero sa social mirror approach, gagawin mo rin ang ginagawa niya. Same behavior, same tone, pero kalmado at kontrolado mo ang sarili mo. Kapag siya naman ang magsasalita, mag-i-interrupt ka rin, pero nang hindi bastos. Okay? Hindi sarcastic, hindi galit, parang normal lang. Kapag ginawa mo yan, ang nangyayari sa utak niya,
sandaling confusion. Then, irritation. Then, awareness. Siguradong papasok sa isip niya, wait, ginagawa niya sa akin yung ginagawa ko sa kanya. At ang magic dito, hindi kanya pwedeng sisihin ng buo. Kasi wala kang ginawang kakaiba. You're just reflecting. Ganito rin ang gawin mo kapag mahilig siyang maging dismissive. Yung tipong nagsasabi ka ng ideya, tapos sasagot siya ng, ewan ko kung gagana yan. Sabay change topic. Sa halip na ipaglaban mo yung ideya mo, gawin mo rin yun sa kanya next time. Same energy, same indifference, neutral face, walang explanation. Suddenly, mararamdaman niya yung bigat ng ginagawa niya sa iba. Social mirror works kasi mas masakit makita ang sarili mo kaysa sasabihan ka. Kapag sinabihan mo ang ma-pride na tao ng ang yabang mo, syempre magagalit siya. Pero kapag na-experience niya ang yabang, mapapaisip siya, even subconsciously. Importante lang ang isang bagay, huwag kang mag-overdo. Hindi ito paggaganti. Hindi ito panlalamang. It's controlled reflection. Kaya dapat kalmado ka. Walang emosyon. Walang pahiwatig na gumaganti ka lang sa kanya. Because the moment na naging emotional ka, talo ka na. Mukha ka ng kawawa. At ang ego niya, panalo ulit. Social mirror is quiet discomfort. Hindi siya confrontation, self-realization trap siya. At minsan, hindi siya aamin. Hindi siya magsusorry. Hindi siya biglang magbabago. Pero mapapansin mo, biglang bababa ang boses niya. Mas magiging careful siya sa tono. Mas dahan-dahan siyang gagalaw sa harapan mo. Hindi dahil sinindak mo siya, kundi dahil hindi na siya komportable sa sarili niyang refleksyon. At kung hindi pa rin siya magbago, at least malinaw na sa'yo kung sino siya. At mas malinaw kung hanggang saan mo lang siya hayaang pumasok sa buhay mo. Number 3, huwag mong ipaglaban ang ego mo. Kapag kaharap mo ang taong sobrang ma-pride, ang pinakamalaking bitag ay kapag pinaglaban mo rin ang ego mo. Kasi the moment na pareho na kayong may pinapatunayan, hindi na usapan ang nangyayari. Power struggle na. At sa power struggle, walang tunay na panalo. May talo lang na pagod, galit, at may bit-bit na resentment. Kaya minsan, ang pinaka-dark pero pinaka-epektibong move ay ito. Huwag mong ipaglaban ang ego mo. Hindi ibig sabihin ito na mahina ka. Hindi rin ibig sabihin na inamin mong mali ka. Ang ibig sabihin lang, hindi mo hinahayaan na hilahin ka pababa sa level ng ego war. Kapag may taong todo defend, todo flex, todo insist na siyang tama, tanungin mo ang sarili mo, ano ba talaga ang pinapatunayan ko? Pinapatunayan ko ba na matalino ako? Na hindi ako natatalo? O na-secure ako kahit hindi ako nananalo sa usapan? Because here's the truth. Secure people don't need to win every argument. Kapag hindi mo ipinaglaban ang ego mo, biglang nag-iiba ang dynamic. Habang siya ay nag-aangat ng boses, ikaw kalmado. Habang siya ay nagmamatigas, ikaw relaxed. At subconsciously, may nangyayari sa utak niya. Bakit parang wala akong epekto? Yan ang papasok sa isip niya. At yan ang nakakayanig sa taong ma-pride. Galit siya? Hindi ka galit. Nang aasar siya? Hindi ka naapektuhan. Nagyayabang siya? Hindi ka impressed. Pero hindi mo rin kinokontra. That's quiet dominance. Maraming taong nag-aakala na ang lakas ay nasa pagsagot, sa pagpatol, sa hindi papayag. Pero ang totoo, mas malakas ang taong kayang hindi mag-react. Because reaction is emotional currency. Kapag binigay mo yan, ikaw ang nawalan. Minsan ang pinaka-powerful response ay ito. Sabihin mo lang, okay, kung yan ang tingin mo, got it. Hindi sarcastic, hindi passive-aggressive, neutral lang, clean, tapos. At alam mo kung bakit epektibo ito? Dahil ang ma-pride na tao ay umaasa na lalaban ka. Umaasa siya na may friction. Umaasa siya na may banggaan ng ego. Kapag wala, nawawala ang stage. Walang audience. Walang drama. At sa puntong yon, mapapansin mo na siya pa ang mas nagiging restless. Siya pa ang mas nag-i-explain. Siya pa ang naghahanap ng validation. Ikaw, chill lang.
Huwag mong ipaglaban ang ego mo dahil hindi mo kailangan patunayan ang worth mo sa taong insecure. The less you defend yourself, the more you show na hindi ka kontrolado ng opinion niya. This is where real control lives, not in domination, not in arguments, but in emotional self-mastery. At kapag dumating ka sa point na kaya mong sabihin sa sarili mo na hindi ko kailangang manalo dito para maging buo, doon nagsisimulang bumagsak ang power ng taong ma-pride. Hindi mo siya tinalo, hindi mo siya binago, nilampasan mo lang siya. At sa larong to, that's the ultimate win. Number 4, huwag mong bigyan ng closure agad. Kapag kaharap mo ang taong sobrang ma-pride, madalas gusto nilang tapusin agad ang usapan sa kanilang terms. Para silang panalo, para silang may control, at para hindi nila nararamdaman ang anumang banta sa ego nila. Pero ang trick dito, huwag mong ibigay sa kanila yung closure na yun. This is not about being mean. It's about being strategic. Ito ay psychological leverage. Ang closure ay parang isang puzzle piece. Kapag binigay mo agad, kumpleto na ang larawan sa isip niya at tapos na ang momentum. Pero kapag hinayaan mong manatiling open ang usapan, kahit konti lang, naiwan siya sa isang mental loop. Parang naglalaro siya sa sarili niyang isip. Nagre-replay ng eksena. Nag-iisip ng susunod niyang move. At kadalasan, hindi niya alam kung paano ka makukontrol o matatalo ka ba. Pwede mo itong gawin sa simpleng paraan. Halimbawa, nagtatalo kayo o may disagreement. Sa halip na sabihin, okay, tapos na tayo dyan. Pwede mo lang sabihin, I'll think about that. O kaya, interesting point, I need to check something first. Simple lang, di ba? Pero iniwan mo siyang hanging. Hindi mo sinasabi kung tama ka o mali. Hindi mo rin sinasabi kung kailan matatapos ang usapan. Ang resulta, sa isip niya, mag-rerun ang discussion over and over. Hindi siya nakaka-relax. Hindi niya ma-predict ang susunod mong galaw. Parang psychological itch. Hindi niya mapipigilan na mag-analyze. Isa pang level, kapag patuloy siya nag-i-insist ng idea niya, huwag mo rin pilitin na mag-conclude agad. Hayaan mo siyang ma-explain ang sarili niya ng buo. Pero sa dulo, hindi mo agad binabawi o binibigay ang verdict. Halimbawa, oh, I see. Interesting. Let me get back to you on that. Ang ma-pride na tao, kapag hinayaan mo silang maghintay sa response mo, madalas nagkakaroon sila ng subtle discomfort. Hindi ito about punishment, kundi leverage. Psychological tension ang nangyayari. At ang maganda, hindi nila alam na strategic move lang ito. Iniisip nila kung paano ka mapapantayan. Ang beauty ng approach na ito ay dalawang bagay nangyayari. Una, hindi ka nasasakal sa argument. Hindi ka napupunta sa stress ng kailangan mong manalo. Ikalawa, sila ang na-stress, hindi ikaw. Sa sobrang pride nila, mahirap tanggapin na may control sila sa sitwasyon kung hindi ka agad nagbibigay ng closure. Imagine mo ito, parang isang pelikula na hindi pa natapos. Sila ang gustong matapos agad, pero ikaw ang direktor, inaalaw mo silang manatili sa suspense. Tapos tahimik ka lang. At sa psychological level, mas lalong lumiliit ang power nila dahil hindi mo sila binibigyan ng easy win. Number 5, gamitin mo ang indifference, hindi galit. Alam mo, sa sobrang pride, ang galit mo ay parang gasolina sa kanilang apoy. Kapag nagagalit ka, excited sila. Ang ego nila, napapasaya sa reaction mo. Kahit mali sila, kapag nakita nilang emotional ka, parang nanalo na sila kahit hindi nila sinasadya. Ang reaction mo, hindi mo alam, nagbibigay ng validation sa kanila. They feed off it. Kaya mas epektibo ang indifference. Hindi ibig sabihin nito na cold ka o cruel ka, kundi hindi mo na sila binibigyan ng emotional leverage. Kapag indifferent ka, nawawala ang power nila. Parang sinabi mo, hindi kita binibigyan ng fuel para magka-ego trip. Hindi ka na parte ng drama nila. At sa psychological level, nakakainis ito sa taong ma-pride. Parang nasasabi nila, wait, bakit hindi siya nag-react? Bakit wala siyang pakialam? Dito nagsisimula silang mag-question sa sarili nila. Indifference is powerful kasi pinaparamdam mo na ikaw ang nasa kontrol ng sarili mo. Hindi sila. Kahit anong gawin nila, hindi ka basta nagagalit. Hindi ka nahuhuli sa trap nila na emotional tug of war.
At habang sila nag-a-argue, nagiging quiet observer ka lang. Parang hawak mo ang invisible leash ng situation. Pwede mo itong gawin sa simpleng paraan. Neutral, short, calm response lang. Okay, noted, I see. Hindi need maging sarcastic o condescending. Kasi basta indifferent ka na, epekto na agad ang leverage. Ang ma-pride, kapag walang reaksyon, napapaisip at na-frustrate. Kasi sa kanila, normal na ang ibang tao ay tutol, magagalit o magdedebate. Kapag wala ni isa sa mga yan, nawawala ang kanilang sense of power. Sa social setting, extra effective ito. Kung public ang eksena at nagagalit ang ibang tao, ikaw yung quiet calm presence na parang lighthouse sa gitna ng storm. Hindi ka nasasabik sa drama, hindi ka emotional, at sa mata ng ibang tao, ikaw yung matatag, ikaw yung mature, at hindi basta maapektuhan. Ang pinaka-interesting dito, kapag nasanay kang maging indifferent sa ego ng ma-pride, parang nagkakaroon ka ng invisible armor. Hindi ka na kailangan ma-stress sa kanilang behavior. At sa psychological twist, kapag paulit-ulit nilang nakikita na hindi ka nagre-react, minsan kusa nilang babaan ng pride. Kasi napapagod sila sa walang katapusang laban na wala silang emotional feedback. Indifference is quiet, subtle, pero lethal. Hindi ka nagagalit, hindi ka nagre-react, at hindi ka na parte ng ego game nila. Ang pinaka-powerful, hindi mo sila pinipilit. Nagiging controlled ka sa lahat ng interaction. Number 6, iwasan ang pakikipag-argue. Gumamit ng katotohanan or facts. Kapag nakikipag-usap ka sa taong ma-pride, ang pakikipag-argue ay parang pagsabog ng gasolina sa apoy. Kahit logical ka, kahit maayos ang tono mo, the moment na pumasok ka sa argument mode, ego versus ego na ang labanan. At sa laban na yan, walang nananalo. Nakakapagod lang. Kaya ang rule, don't argue opinions. Anchor everything on facts. Ang opinion, personal. Ang facts, malamig. At ang pride, ayaw sa malamig. Gusto kasi nila ng mainit na laban. Kapag sinabi mong, sa tingin ko mali ka, automatic na defensive siya. Kahit hindi niya alam kung bakit, lalaban talaga siya. Pero kapag sinabi mong, ito yung nangyari, or ito yung lumabas sa data, facts yung ipinapakita mo eh. Wala siyang kakalabanin, kundi ang realidad. Halimbawa, imbis na sabihin mong, palpak yung ginawa mo, kaya tayo natalo. Mas mabigat ang impact kung ito ang sasabihin mo. Last time na ginawa natin to, bumaba yung result ng 30%. Ito yung number oh, tingnan mo. Walang insulto, walang emotion, pero ramdam niya. Ang ma-pride na tao, sanay sa taasan ng boses, tapatan ng opinyon, paramihan ng dahilan. Pero nahihirapan sila kapag hindi ka sumasabay sa emosyon. Kapag kalmado ka, kapag direct to the point ka, at katotohanan lang ang dala mo, parang nawawala ang script nila. Another powerful move, stop explaining too much. Kapag masyado kang nag-i-explain, parang ipinapahiwatig mong kailangan mong patunayan ang sarili mo. At sa mata ng ma-pride na tao, kahinaan yan. Salip, sabihin mo lang kung ano ang nakita, ano ang nangyari, at ano ang epekto. Period. At eto pa, huwag mong i-frame ang facts para manalo ka. I-frame mo sila para makita ang consequences. Kasi ang pride, kaya niyang i-deny ang mali, pero hirap siyang i-deny ang resulta. Instead of saying, kung nakinig ka sana sa akin, sana naayos na natin to. Mas effective kung ito ang sabihin ko. Base sa timeline, dito tayo na-delay. Dito pumasok yung problema. Hindi ka naninisi. Nag-o-observe ka lang. At kapag nakaramdam siya na hindi mo siya ina-attack, mas malaki ang chance na makinig siya sa'yo. Kahit ayaw pa niyang aminin. Minsan, hindi sila magsasabi ng, oo, tama ka. Pero mapapansin mo, mag-iiba ang galaw nila next time. At iyon ang tunay na panalo. One more thing, silence after facts is a weapon. Ilatag mo ang facts, tapos tumahimik ka. Huwag mong punuan ng paliwanag. Huwag mong saluhin ng discomfort. Ang katahimikan pagkatapos ng facts ay parang salamin. Pinapakita mo sa kanya ang sitwasyon at siya na ang bahalang tumingin. And trust me, mas tumatagos yon kaysa kahit anong argumento. Tandaan mo to, ang argumento ay laban ng ego,
Ang facts ay laban ng realidad. At kapag realidad na ang kalaban, kahit gaano kataas ang pride, tahimik yang uurong. Number 7, ipakita na may options ka. Kapag harap mo ang taong sobrang ma-pride, pinakamalakas ang kapit niya kapag ramdam niyang kailangan mo siya. The moment na alam niyang wala kang choice o wala kang ibang option, automatic siyang tumataas. Mas nagiging bossy, mas matigas, mas dismissive. Kasi sa isip niya, kahit anong gawin ko, nandyan ka pa rin. Kaya ang isa sa pinaka-effective na psychological leverage ay simple lang. Ipakita mong may options ka. Hindi ito pananakot mo para sa kanya. Hindi rin ito drama. At lalong hindi ito pagmamayabang. Ito ay quiet confidence. Iba ang dating ng taong nagsasalita mula sa lugar ng kailangan kita, kumpara sa taong nagsasalita mula sa pinipili kita. Ramdam yan kahit hindi binibigkas. Halimbawa sa relasyon, kapag laging ganito ang dating mo, sige na, pag-usapan natin, ayusin natin to, huwag mo akong iwan. Kahit hindi mo sinasadya, ipinapakita mo na siya lang ang mundo mo. At sa ma-pride na tao, that's power. Pero kapag ang energy mo ay ganito, gusto kong ayusin to, pero okay rin ako kahit anong mangyari, biglang nag-iiba ang dynamics. Hindi ka cold o nonchalant, it means buo ka kahit wala siya. Same thing din. Same thing sa workplace. Kapag ramdam ng boss mo o katrabaho mo na takot kang mawalan ng trabaho, mas madali kang tapakan. Pero kapag ang galaw mo ay professional, kalmado at hindi desperado, promise, iingatan ka nila. Ang importanteng punto ay hindi mo kailangang sabihin na marami kang options. Hindi mo kailangang magbanta. Ang ma-pride na tao, nararamdaman niya yan sa kilos mo, sa tono ng boses mo, sa hindi mo paghabol sa argument, sa kakayahan mong tumahimik at umatras kapag wala nang patutunguhan ang usapan. Kapag kaya mong sabihin kahit sa sarili mo lang, kung ayaw niya, okay lang, I'll survive. Doon nagsisimula ang shift. At ito ang psychological truth na masakit pero totoo. Tandaan mo ito mas nire-respeto ka ng tao kapag alam nilang kaya mo silang mawala. Hindi dahil masama ka, kundi dahil hindi ka na controllable. Kapag may options ka, hindi ka nagmamakaawa. Hindi ka nag-o-over-explain. Hindi ka pumapasok sa power struggle. You stop negotiating your worth. At ironically, dito madalas buwababa ang pride ng kausap mo. Kasi biglang hindi na sila ang sentro. Hindi na sila ang only source ng validation, connection, o stability mo. Kaya wag kang magtanong lagi kung paano mo siya babaguhin. Ang tunay na tanong na dapat mong itanong sa sarili mo, kung umalis siya, okay ka pa rin ba? Kapag ang sagot ay oo, iba ang tindig mo, iba ang aura mo, iba ang respeto na ibinabalik sa'yo. That's real power. Number 8, wag mo siyang subukang baguhin. Isa sa pinaka nakakapagod na trap kapag kaharap mo ang taong ma-pride ay ang paniniwalang kaya mo siyang baguhin. Sa umpisa, parang noble pa ang dating. Intindihin ko lang, ipapakita ko lang kung anong tama. Kapag nagtiyaga ako, magbabago rin yan. Pero habang tumatagal, mapapansin mo, ikaw ang nauubos, hindi siya. The truth is, hindi ka character development arc ng ibang tao. Kapag sinubukan mong baguhin ang isang taong ma-pride, automatic kang pumapasok sa power struggle. Sa isip niya, hindi ka tumutulong. Inaatake mo ang identity niya. At kapag identity ang tinamaan, kahit gaano ka pa ka-logical, sarado na ang pinto ng isipan niya. Hindi niya iniisip kung tama ka. Iniisip niya kung paano niya ipagtatanggol ang sarili niya. Kaya ano ang pinaka-epektibo na move? Stop trying to change them. Change your position. Hindi mo trabaho na iparealize sa kanya ang flaws niya o kamalian niya. Hindi mo responsibilidad na ayusin ang ego niya. Ang responsibility mo lang ay protektahan ang sarili mong peace, sarili mong oras, at mental energy mo. Think about it. Kapag paulit-ulit mong pinapayo ang isang bagay at paulit-ulit niyang tinatanggihan, anong mangyayari? Hindi siya natututo. Ikaw ang nagiging predictable. Alam na niya na kahit anong gawin niya, andyan ka pa rin. Explaining, adjusting, understanding. At kapag ganon, wala siyang incentive to change. Kaya minsan,
Ang pinakamalakas na message ay hindi sermon, distance, shift, silence. Hindi yung cold treatment, hindi yung drama, yung tahimik na pag-urong ng effort. Doon pumapasok ang real psychology. Kapag tumigil ka sa pag-aayos ng problema na hindi naman sa'yo, biglang nagkakaroon ng space. At sa space na yon, either two things happen. Una, mapapansin niya ang pagkawala ng effort mo at doon lang siya magre-reflect. Pangalawa, kung wala siyang pake, malinaw na sagot na yon para sa'yo. And here's the hard pill to swallow. Some people only change when they lose access to you. Not when you explain. Not when you beg. Not when you stay. Kapag tumigil ka sa pag-push, sa pag-correct, sa pag-prove, something shifts. Biglang wala na siyang ka-sparring partner. Wala nang ego fight. At kadalasan, doon lang bumababa ang pride kapag wala na itong kalaban. At kung hindi man siya magbago, at least ikaw, hindi ka na stuck sa control niya. You don't need to win them over. You don't need to fix them. You don't need to be understood by someone who refuses to listen. Ang tunay na power ay yung kaya mong sabihin sa sarili mo, hindi ko siya babaguhin. Babaguhin ko kung paano ako nagre-react. At minsan, that decision alone is enough to change the whole dynamic. Number 9, tanggapin mo na hindi mo sila matatalo, pero kaya mo lang silang i-outgrow. May mga taong hindi mo talaga matatalo, hindi dahil mas matalino sila, hindi dahil mas malakas sila sa'yo, kundi dahil hindi sila lumalaban para sa katotohanan. Lumalaban sila para sa ego nila. At sa larong yon, kahit anong logic mo, kahit anong ebidensya, hindi ka mananalo. Kaya ang real power move ay hindi panalo. Growth ang power move. Kapag tinanggap mo na hindi mo sila kailangang talunin, biglang nag-iiba ang lahat. Nawawala ang urge na magpaliwanag. Nawawala ang pangangailangan na patunayan ang sarili mo. At doon nagsisimula ang pag-outgrow. Outgrowing someone doesn't mean galit ka sa kanila. Hindi rin ibig sabihin mas mataas ka. Ibig sabihin lang, hindi na kayo nasa parehong frequency. Habang siya, paulit-ulit pa rin sa parehong argumento, parehong pride, parehong cycle. Ikaw, natuto ka ng pumili ng katahimikan. Natuto ka ng piliin ng progress kaysa validation. Natuto ka ng mag-move forward kahit walang closure. And here's the irony. Habang mas pinipilit mong talunin ng isang taong ma-pride, mas binibigyan mo siya ng relevance sa buhay mo. Para bang sinasabi mo na mas importante ang opinion niya kaysa sa'yo. Pero kapag in-outgrow mo siya, tahimik mong sinasabi na wala ka ng pake. Hindi mo na kailangang patunayan na tama ka. Makikita yan sa buhay mo. Hindi mo na kailangang ipakita na mas maayos ang pag-iisip mo. Makikita yan sa mga desisyon mo. Hindi mo na kailangang ipamukha na nagkamali siya. Makikita yan sa kung nasaan ka na at kung nasaan pa rin siya. At minsan, dito nagiging uncomfortable ang ma-pride. Hindi dahil sinaktan mo sila, kundi dahil naiwan sila. Hindi mo sila tinulak pababa. Ikaw lang ang umakyat. At habang umaakyat ka, napapansin mong hindi mo na kailangan ang approval nila para magpatuloy. Outgrowing is quiet. Walang announcement. Walang dramatic goodbye. Isang araw, mapapansin mo na lang na hindi ka na triggered. Hindi ka na naaapektuhan. Hindi ka na nag-i-explain ng sarili mo sa taong ayaw naman talagang umintindi. At kapag dumating ang moment na yon, doon mo nare-realize, hindi pala about sa kanila ang laban. About pala sa kung sino ang gusto mong maging tao. Minsan babalik sila sa paraang dahan-dahan. Minsan magtatanong, minsan magpaparamdam. At ang pinaka-satisfying part, hindi ka na nagkimkim ng galit. Hindi ka na uhaw sa validation. Hindi ka na interesado sa dating power struggle. You didn't win the argument. You won your peace. At sa totoo lang, that's the only kind of win that actually matters. Sa dulo ng araw mga kaibigan, tandaan nyo to, ang pinakadelikadong tao ay hindi yung maingay, kundi yung tahimik pero alam ang galaw. Kapag hindi ka na kayang i-control ng pride ng iba, doon ka palang talaga panalo. Hindi mo kailangan sumigaw, hindi mo kailangan magpaliwanag. Minsan, sapat na ang pagiging kalmado at handang umalis. Kung may kilala kang sobrang ma-pride o kung naranasan mong apihin dahil masyado kang mabait, i-share mo to. Baka ito na ang wake-up call nila.
At kung gusto mo pa ng mga content tungkol sa dark psychology, emotional control, at kung paano manatiling kalmado pero dominante, mag-subscribe ka na ngayon. Dahil dito, hindi kita tuturuan maging masama. Tuturuan kitang hindi maabuso. Kita-kits sa susunod na video.